Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo. Maganda yung pag-uusapan natin mga ka-Wonder at doon pa rin yan sa naging impeachment kahapon. Mamaya abangan natin ulit itong pagdating ng mga dokumento dyan sa Senado. Malapit na siya mag-start. I'm not sure kung nag-start na, no? I think around 2. But anyway, pag-usapan natin ito mga ka-Wonder bago natin panoorin naman itong trial, itong pagdating ng mga dokumento na pinasabina ng Senado. Pag-usapan natin itong tanong ni Alan Cayetano dito sa napakahusay na si Chel Jokno. Ito po yung nakita natin kung gaano titingnan yung isang sanay, bihasa na nagpapaliwanag at nakaayon sa constitutional versus dun sa isang argumentative. Of course, mayroon pang binabasa, pero makikita natin si Jokno na talagang walang binabasa at alam niya. Dahil nga ito yung naging dean noon at talagang hanggang ngayon, I think he is practitioner. At bago siya maging congressman, I'm not sure kung practitioner pa rin siya o pwede sa batas yan na congressman ka and at the same time, practitioner ka. Well, anyway, pag-usapan natin ito. Tanong ni Cayetano kay Attorney Chel, itong sinabing nahalata na talaga natin, na ito'y abogado ni Sara Duterte. Yan na nakikita natin dahil sa pinaproject niya. Sabi niya, why in the case of President Marcos is katotohanan confidential? So, yung katotohanan daw na sinasabing dapat malaman ng tao dahil ang katotohanan daw ay hindi confidential. Tinanong niya yan. Nabanggit din nila yung usaping ditong obiter dictum, yung mga at pag-uusapan din natin dito yung financial records at subpoena ng Senado rito para sa dokumento ni Sara, yung AMLAC, bank records at saka itong kanyang BIR. Bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% mga ka-Wonder, libre po ang pag-subscribe, kaya i-subscribe nyo na po ang channel na ito. Pindutin nyo ang subscribe button, lalabas ang bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Pag-usapan natin, una, itong tanong ni Senator Alan. Sa pagdinig kahapon mga ka-Wonder, itinanong nitong Senator Judge na si Alan Peter Cayetano, itong mahusay at tahimik na si Attorney Chel Jokno. Na ang tanong, why in the case of President Marcos is katotohanan or the truth is confidential? Fully disagree. Ang pinag-uusapan po natin kasi dito ay betrayal of public trust. And I think it's very clear that when we speak of betrayal of public trust, essentially we are looking at whether the public official is fit or unfit to continue in service. Kung siya po ay nakapag-amas ng unexplained wealth, kung siya ay vice mayor o mayor na umaabot sa bilyon-bilyones, I think that would have a very big impact on the court's decision whether that person should continue in office or whether they are fit to have that office itself. But what was the exact words of counsel? Ang katotohanan ay hindi Confidential. confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Vice President Sara, it's not confidential? Wala naman po akong maalalang ruling ng committee in the case of the President na meron silang sinabing confidential. No, What I recall is that the conclusion was that the complaint did not allege ultimate facts. So does the two counsels agree that sa ultimate facts, you have to include the evidence? I would make a distinction, Your Honor, between what we call ultimate facts and evidentiary facts, which are the pieces of evidence that could be used to come to the conclusion or to decide whether those ultimate facts are present in the case or not. Yeah, I think all of us lawyers agree with that. There's a difference between ultimate facts and evidentiary facts. But the rules of court says, including evidence. Kasi kung walang including evidence, ang kailangan mo lang i-file ultimate facts. Pero pag sinabing kasama ang evidence, for me, it doesn't mean that every single testimony in every single document should be attached. But so let me go to my second question. So pwede bang sa articles of impeachment, ultimate facts lang, walang naka-attach na evidence? Ang requirement po sa pleading ay doon na dapat nakasaad ang ultimate facts.
But if you look at the articles of impeachment that are before this court, it also contains evidentiary factual allegations to support the ultimate facts that are contained therein. Thank you for that answer. Actually, No, ang punto kasi rito mga ka-wonder ni Cayetano, na alam natin nagkabotohan dyan kahapon at very disappointed siya. Ito nga, na hiningi niya ng prosecution, itong AMLAC records ni Sara, no? Itong kanyang bank records at BIR, no? Na samantalang yung kanyang pananaw nitong si Alan, na tila hindi raw parehas ang pagtrato. Kumbaga nagkakaroon ng double standard, selective, parang ganun. No, pagdating sa usaping kaugnay sa Pangulong Marcos. So, yung issue na ito, mga ka-wonder, kasi tinataas yung mga term na double standard. Diba? Yung pagkuha ng mga financial records. No, yun yung tinitignan dito na issue na inaangat. No, yung pareha ba ang pagtrato ng batas sa lahat ng opisyal ng gobyerno? Yung sinasabing selective justice. At maaari bang gamitin, no, yung mga nakaraang pahayag ng Korte Suprema para pigilan ang sabina sa impeachment trial? Yan po, ang tatlong yan. Ngayon, ano ba ang argumento ni Cayetano tungkol dito sa obiter dictum? No, tinanong niya nga si Chel, ano ba yung obiter dictum? O tapos pinaliwanag ni Chel. Siya meron din, dinagdag, pero binabasa niya naman. Well, anyway, para sa kaalaman natin lahat, ano, yung pag-uusap na yan. Yan ang tinitignan ko na lang dyan, mga ka-wonder. So, isa sa mga legal na punto nga, itong binigyan diin ni Senator Alan bilang judge, no? Itong term na sinasabing obiter dictum. No, ano ba yung obiter dictum? At tinanong niya nga kay Attorney Chel. At sinagot nga na sa batas, mga ka-wonder, na obiter dictum ay isang pahayag nga na or obserbasyon. Yan ang sagot ni Attorney Chel ng hukuma na hindi kinakailangan. Yun ang eksaktong sagot ni Attorney Chel Jokno, no? Para marating ang desisyon ng isang kaso, ibig sabihin hindi naman ito kailangan, no? Na para marating ang desisyon ng isang kaso. At dahil dyan, mga ka-wonder, karaniwan nga, hindi nga ito tinuturing na binding precedent, no? Hindi siya, kumbaga parang wala siyang bearing, no? Pagamat maaari itong maging persuasive sa ibang mga kaso, no? Yun yung dating nitong obiter dictum. Ngayon, ang punto ni Alan Cayetano rito, mga ka-wonder, sa kanilang palitan, actually argumento to eh. Pero sabi niya, I will not argue with you. Of course. How would you argue with a seasoned lawyer? No, with the dean of College of De La Salle University. At may kita natin na lahat ng sagot na ayon nga sa mga abogado at mga justice na narinig natin, talagang based dito sa constitution ng sagot nitong si Chel Jok, no? Ultimo yung describe niya o dinefine niya yung obiter dictum, no? Ngayon, balik tayo. Ang punto kasi ni Cayetano rito, mga ka-wonder, ayon sa mga argumento na sabi niya, I don't want to argue with you. May mga pahayag kasi rito, mga ka-wonder, sa ilang desisyon ng Korte Suprema tungkol dun sa confidentiality ng financial records na hindi raw ito dapat basta isang tabi. Yun kasi ang punto rito ni Cayetano, no? And that is how I understand it, mga ka-wonder, no? At pinahawatig din dito, mga ka-wonder. No, ang dating kasi ni Cayetano, parang pinahiwatig niya na kahit mga itong may tinatawag na obiter dictum, dapat pa rin daw umano na silang bigyan ng malaking timbang bilang gabay at pagprotekta sa karapatan, sa privacy at confidentiality. Ito yung mga dokumento, no, na nire-request, no? At sa kanyang pananaw din, mga ka-wonder, ay hindi dapat daw madaling ipag-utos, no, yung pagkuha ng mga sensitibong financial records. So yun na nga, ito ay tungkol dun sa dokumentong pinasabina ng Senado, no, na kapag ito ay may sinasabing judicial pronouncements na nagbibigay diin sa kanilang pagiging confidential, gaya ng mga batas sa ilalim niyan, itong BIR, na hindi basta-basta yan because of the confidentiality. Ngayon, anong sinagot sa kanya ni Attorney Jokno? Sabi ni Attorney Jokno na hindi lahat ng obiter dictum ay binding, which is talaga naman, no? Pinaliwanag pa ni Attorney Chel na ang obiter ay hindi mismong legal ruling. Hindi ito legal ruling, mga ka-wonder, na magiging batayan, mga ka-wonder, no, ng desisyon ng Korte Suprema, no? Ang may binding kasi, mga ka-wonder, o yung sinasabing may binding effect,
ay ang ratio decidendi. No? Yun yung sinasabing may binding na kaliwa o co-opposite dito sa sinasabing obiter dictum. No? Ang legal kasi mga ka-wonder na prinsipyo ang kinakailangan upang maresolba ang kaso. Balik dun sa principle of legalities. Dun sa principle ng law, yun ang tinitignan palagi. Kaya kung obserbahan mo ang mga sagot ni Attorney Chel, talagang constitutional. No? Talagang ang dating is constitutional lawyer. Itong si Chel Jokno. Kaya hindi maaring gamitin mga ka-wonder. Itong sinasabi nga, dinidiin nga ni Alan Cayetano, na obiter dictum, na para bang ito mismo yung sinasabing umiiral na batas, na automatic nagbabawal sa sabpina. Doon nga, tama nga yung ating pong sinasabi, na ito'y pinatutungkol nga sa pagsabpina ng korte dito sa mga dokumento na may mga confidentialities. No? Kasi mga ka-wonder, no, ang impeachment o itong sinasabing Senado, impeachment court, ay may sariling constitutional authority. No? Pagdating dyan, lalo na sa impeachment bilang sui generis. Dahil itong ang mga Senado, mga ka-wonder, kapag nakaupo na sila bilang impeachment court, sinuot na nila yung kanilang robe, no, na nagsisimbolo mga ka-wonder sa kanilang sinumpaan, na magiging transparent, na magiging hindi sila bias, pero unfortunately nakikita natin yung pagiging bias ng ilan, di ba? No, kaya alam nyo na ang gagawin mga ka-wonder, no, na ito kapag nakaupo na itong mga senador bilang itong Senado, they will act as an impeachment court, ay gumagamit na ng kapangyarihan ito na binigay ng Constitution. Hindi lang nila sinasabi yan mga ka-wonder. That is stipulated to the Constitution, to the 1987 Philippine Constitution. Kaya maaring itong maglabas mga ka-wonder ng mga sabpina. Yan kagaya, nire-request yung sabpina na iniutos, no, na kung ito'y hinihinging dokumento na, ito rationality na may kaugnayan sa mga articles of impeachment ni Sara Duterte. At kung itong mga dokumento ba ay naayon sa batas at due process, no, ito lahat ay pasok. Kaya nga ito ay dinesisyonan. Even though may mga limit yung iba, hindi lahat may di-disclose, pero gayon pa man napasabi na ito. Kaya ang simpleng pagbanggit mga ka-wonder na sinasabing obiter dictum ay hindi ito sapat, no, na hadlangan mo yung constitutional power ng impeachment court, yung kapangyarihan ng mga senador na magpasabina ng mga dokumento, no? Bakit ka humaharang na hindi ka dapat ganyan makipag-argue? Kaya may isang video si Attorney Chel, nagtatanong itong si Cayetano, binabalik niya yung sabalya na nangyari na nga dyan sa House of Representatives, na binara siya mismo ni Attorney Chel, na I don't think na kailangan pang ibalik yan dahil tapos na yan. Siyempre, rarason si Alan dito. Pero dito mga ka-wonder, litaw na litaw mo mga ka-wonder. No, litaw na litaw mo na. Alam nyo na kung anong ibig sabihin. Kaya mga ka-wonder, isa pa, hindi pareho ang mga kaso. No? Kapag sasabihin mong ganun, parang sinasabi mo pare-parehas ang kaso. Isa yan sa pinunto ni Attorney Chel Jokno, no? Hindi maaring ihambing mga ka-wonder, no, yung magkaibang legal na sitwasyon, no, nang hindi isinasaalang-alang yung kanilang konteksto. Otherwise, makikipag-argue ka lang, basta makapag-argue ka lang at magturog kang marunong, out of context ka naman, no? So, ayaw na natin dagdagan, no? Pero yun na nga ang tinupunto rito ni Attorney Jokno, no? Na yung usaping tungkol sa Pangulo nga, na ipinasok nitong si Cayetano na parang selective, no, na parang double standard, na at yung impeachment nga ng Vice Presidente ay maaring may magkaibang legal na batayan, no? Saklaw at mga isyong dinidinig. And obviously, magkaiba talaga. Although, pinasok dun sa usaping impeachment. Pero magkaiba nga mga ka-wonder yung konteksto. No? So, bakit mas matibay yung posisyon ni Jokno? Yun ang nakita ko. No? Of course, papaboran natin dahil yun ang nakita nating may constitutional value. No? Hindi lang siya argumentative. No? Kasi una, itong obiter dictum na binanggit ni Cayetano ay hindi nga katumbas ng batas. No? Na tinanong niya pa, parang
tina-challenge niya pa siguro kung alam ni Jokno, ang sagot ni Jokno is eksakto, sapat, no? Doon sa description ng Constitution na itong obiter dictum nga ay maaaring maging kapakinabang, no, na gabay. Pero, hindi ito automatic, mga ka-wonder, na nagbabind o nagbubuklod sa mga susunod na kaso. Yan ang pinatutukoy dyan. Dahil sa sistema pa nga, mga ka-wonder, sa legal system natin dito sa Pilipinas, mas mahalaga yung sinasabi nga kanina na banggit natin na ratio. Presidenday. No? Bilang binding president o president. No? Yan yung tinutukoy dyan. Kaya yung mga bawat kaso, mga ka-wonder, ay may sariling facts. Hindi pare-parehas. No? Hindi pare-parehas ng konteksto. Kaya hindi maaring basta ilipat yung isang pahayag mula sa ibang kaso kung magkaiba nga yung issue at yung mga sinasabi nating factual circumstances. Magkaiba. Otherwise, dapat na isulong na itong kay PBBM na kahit sabing selective, na kahit sabing double standard, sabi lang yan eh. Pero wala naman nakikita. Yung mga sinasabing una pa lang, inform pa lang, nagalit na yung ibang mga mambabatas kahit ang tawag dito, yung sufficient inform pa lang, hindi na talaga sufficient eh. Ngayon, siguro baka sabihin, kinakampihan, sige, pagbigyan, pero pagdating sa substance, lagpak. Diba? Kaya hindi yan umusad. Dahil nga magkaiba ng konteksto at hindi totoong selective at hindi totoong sinasabing double standard. No? Dahil yun ay pawang sabi nga ni Isko, chismis lang yun na kinabuisit nga nitong mga banateros. No? At ang impeachment trial, mga ka-wonder, ay isang natatangi. No? Ito'y isang sui generis. One of its kind. No? Na isang constitutional proceeding na yan ay iniatang nga dyan sa mga senador. Sila po ang isaadya ng konstitusyon na siyang maglitis sa impeachable official na vice president, ombudsman, mga commissioned officers, no? Yan sila hanggang sa vice president. Pero pagdating sa president, pangulo, Supreme Court Chief Justice ang namumuno dyan. Gaya ng mga nakaraang president na Corona, na kay dito kay ERAP. So nakita natin, no? Ditong kay ERAP, Chief Justice yan, Davide. No? Pagdating dito kay Corona, itong si Senator Drilon, parang si Drilon ang nanguna sa Senado. Kaya mga ka-wonder, ang sabpina ay hindi hatol. No? Ito nga, diniscuss na natin yesterday, sa unang video natin. Ang pang-issue ng sabpina ay hindi nga nangangahulugan, mga ka-wonder, na may sala na itong respondent, itong si Sarah. Ang purpose, again, nito, no, ay makuha lang yung mga dokumentong maaring mahalaga sa paglilitis. No? Substantive. No, para magtuon o magdala sa kasagutan, mga ka-wonder. Kaya may pinag-uusapan tayong constitutional duty nito. Itong Senado ay may constitutional duty na hanapin ang katotohanan. Kaya nga to try and decide. No? Paano mo malalaman ang isang bagay? Halimbawa, ginto. Kailangan mo subukin yan. Daanin mo sa apoy. No? Kung yan ay dalisay. Para malaman mo kung totoong ginto. The same thing. No? Bilang impeachment court itong Senado, may obligasyon ang Senado as an impeachment court na timbangin ang lahat ng mga, katuturang ebidensya. Umabot niyan dyan sa kanila, mula dun sa House of Representatives, House Committee on Justice, dahil nga yan ay tinimbang, sinuri, at inulit pa bago ipadala. No? Dito sa Senado. Yan yung tinitignan dyan. Tinignan yung mga substance niyan bago i-transmit. So ngayon, nasa kamay na ng Senado. Sila ngayon is to try and decide whether to acquit or to give their verdict, to impeach. No? Hindi ito krimen pa. Parang linaw to sa mga nagtatanong. Akala kasi nila ito ay criminal na. Criminal proceedings na ikukulong na si Sarah. This is a process, mga ka-wonder, na para i-impeach muna ang isang impeachable officer. And of course, tanggalin siya sa pwesto at hindi na siya makahawak
no? Ito yung sinasabing perpetual disqualification from holding any public office in the future. So afterwards, doon ka pwedeng magsampa ng criminal na kaso sa kanya. Kaya itong kultura ng Senado is hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya. Kaya marapat lang na ipagsibina itong mga records ni Sara, no? Kaya ang pagtanggi sa lahat ng sampina, no, ay batay lamang sa isang obiter dictum na sinasabi nitong si Cayetano na binabasihan niya, na pilit niyang binibigyan ng mabigat na bearing. Sabi nga ni Chel na hindi nga yan binding, no? Maari yan magamit pero hindi yan kasing binding ng sinasabi nating isang termino na ratio decidendi, no? Ratio decidendi, na hindi yan ganong kasing bigat nitong itong sinasabing obiter dictum. Kaya yung pagtanggi niyan, no, sa lahat ng sampina, batay lamang sa sinasabing ang obiter dictum, ay maaaring maghadlang sa mga truth seekers. Sino ba yung mga truth seekers? Tayong lahat. But the forum there to try and decide if, of course, itong mga senador, they're seeking for the truth from the evidences, whether subpoena duces tecum or subpoena ad testificandum. No, yan ang function ng truth seeker na dito sa impeachment court. At yung sinasabing privacy, mga ka-wonder, ay hindi ganap yan o absolute. Hindi siya ganap at absolute. No? Ibig sabihin, may mga limitations din yan. May mga exemptions yan. No? Kinikilala ng batas, mga ka-wonder, ang karapatan sa privacy. Kagaya nito sa BIR na hindi nga mabuksan-buksan. No? Pero, mga ka-wonder, may ilang mga pagkakataon or instances na maaaring itong malimitahan, no? Sa pamamagitan ng sinasabing due process. Dadaanin ito sa isang prosesong legal, constitutional, at nangangailangan ito ng mga proseso, legal process. At isa rito ay pagsabina, no? Bilang isang mekanismo, no, na pinapayagan ng batas upang makakuha ng ebidensya ang Senado, no? Kapag may sapat na legal na batayan. Kaya sinasabi na ito ay rational, substantial, na kailangan ipasabpina at para malaman, ayun ang desisyon, no? Nito kahapon. At ang desisyon nga ng Senado, mga ka-wonder, ay matapos nga itong mga argumento dyan, ay nagpasya ang impeachment court na payagan ang ilang subpoena request, no, ng prosecution. No? Kabilang dito yung AMLAC records, yung bank records, yung BIR records, yung tatlong yan, na siyang pinakaiingat-ingatan, no, na talagang suspense mamaya ay malalaman natin. Kaya ang layunin nito, mga ka-wonder, ay makalakap, makagather ng mga dokumentong maaaring, yung maaaring, mga ka-wonder, hindi natin yan pwedeng i-attach dito sa fishing expedition na walang basihan, wala naman talaga ebidensya, basta lang, o tapos pinakuha. Hindi. Iba yung fishing expedition, hindi yun sinasabi ni Chel Joknot, pinaliwanag niya na nga. No, itong mga dokumentong may maaaring kaugnayan sa mga aligasyon na nasa articles of impeachment. Ngayon, itong reaksyon ni Pia Cayetano, tsaka nitong si Alan, nakita natin na si Pia medyo nakatakip na ganun. I'm not sure, no? We don't give interpretation sa kanilang mga gestures. No, pero kita naman natin si Alan Cayetano, meron na siyang reaksyon. Nakaupo siya dun sa gilid. No, hindi siya nakaupo sa upuan niya, dun siya sa gilid. Ano? Ayon sa Billionaire News Channel, ito ngang si Cayetano, nakikinig siya sa pagbabasa ng rulings ni Cheese, no? At itong si Pia naman, tahimik lang at malalim na nag-iisip habang binabasa yung desisyon. Pagkatapos ng ruling, nagsalita itong si Cayetano. Ano sabi niya? Magsusumiti raw siya ng written dissent. No? Ito pong written dissent ay isang formal, no, na parang pagpapahayag mo, no, na hindi ka sang-ayon sa naging desisyon ng impeachment court, which is kabilang ka. Yan, mga ka-wonder. Yan ang nangyari ngayon. At abangan natin, mga ka-wonder, ang mangyayari mamaya sa pagdala o ngayon, ano, ng mga dokumento na yan. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reactionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para maintindihan natin
kung ano yung nilalaman ng sinabi ni Cayetano na pagbanggit niya sa pangalan ni PBBM na sinasabing transparent ni Jokno na pagdating sa usaping mga selective ba yan? O sinasabing double standard ba ang batas? O may kinikilingan, may pinipili? And itong obiter dictum tungkol ba saan ito na sinasabi ni Alan na ina-argue niya kay Chel Jokno, at itong naging reaksyon nila sa pagbasa nitong order o itong pagsabina nitong mga dokumento ni Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder, God bless.